Magandang araw sa inyong lahat. Happy New Year, people in the house. Hello! Kamusta na mga kababayan? At eto na nga, miss na kayo ni Banat Bay. Uy, palakpakan po natin ang bawat isa. Dapat pinalakpakan nyo yung mga sarili nyo dahil itong New Year na ito ay malupit ang mga nangyari sa inyo at sa atin. At talaga nga namang tayo ay buhay pa. Yun, maraming salamat. Dapat pasalamatan ho natin ng ating Panginoon dahil sa mga pagsubok na nangyari sa ating buhay, maging ito'y personal, ito'y maging pampolitika o di kaya pangpamilya, tayo po'y nakasurvive ng isang taon na naman. Yun, alam mo, without the help of the Lord, wala tayong ikakasurvive. Kaya dapat natin yung pasalamatan, pamalagian, ha? Ito, pag-usapan natin, mainit na mainit pa. As in, mainit na kape na revelasyon ni Chavit Singson at kung ano-ano mga binitawan at yung ikinulong nila na si retired General Pokis. Naku po, alam mo, ang dami yung nagaganap, ha? Kasi simula pa lang at meron pang mangyayari. Ito, abangan nyo ito, ha? Pakinig kayo na mabuti, abangan nyo. Dahil nga, alam naman po natin nung Disyembre, kahit kayo ay busy sa inyong mga Christmas party, Christmas holiday, vacation, marami ang nadismaya. Ang buong Pilipino ay nadismaya dahil sabi ni Marcos, may makukulong pero walang ni isang nakulong. Pero syempre, yung mga bayaran niyang vlogger ang sinasabi, di ba si Diskaya naman nakulong? Ayan, tanga-tanga nila. Ang sinasabi nating gustong makulong ay hindi yung mga private person. Ang gusto nating makulong ay yung mga politiko. At lalong-lalo na yung kanyang pinsan. Ang gusto nating makulong. At syempre si Zaldico, gusto rin natin niya makulong. Hindi ibig sabihin, nagsalita na siya, ligtas na siya. Gusto din natin niya makulong. Kasi isipin nyo to, ang bilis nilang kumilos pagkakalaban sa politika. Pero pagdating sa katulad ng nila Zaldico, nila Romualdez, abay, ang bagal-bagal. Di ba ho? Yun ang gusto natin makulong. Kaya nga maraming na-frustrate nitong Disyembre, tapos may nagusog pa Hindi, Pasko na. Sa bagong taon na, sabi ko naman, pagalaw ng pagalaw. Tapos na ho yung bagong taon, mga kababayan, at wala pa rin pong nakukulong. Abay, may ibig sabihin na po nun, talagang ang mga Pilipino ay nalungkot dahil, sandali, tangina, tinatarantado mo talaga kami. Binudol mo na nga kami noong 2022, bubuduli mo na naman kami ngayon. Binudol mo na nga kami sa 20 pesos na bigas, ngayon bubuduli mo na naman kami. Na kayo siya may makukulong, walang nakulong. Kaya nga, mga kababayan, meron akong nabalitaan. Pag-uusapan natin yan, unya-unya. May nabalitaan ako na may dalawang ikukulong na senador. Na may dalawang parabagang panakitbutas para mawala doon sa issue na wala siyang naikulong. Merong ipakukulong na dalawang senador. Mamaya pag-uusapan natin yan. Pero ang unang nakulong, ngayon, nakulong, nung kahapon, walang iba kung hindi ang isang nagpoprotesta laban sa korupsyon. Yung pang nakulong, nakutang ng... Doon ka talaga mabibwisit sa bayan natin, Nantakin mo, kung sino pa yung lumalaban sa korupsyon, siya pa yung nakulong. Yung mga korap, abay malaya. Yung mga korap ay masayang nagdidiwang ng kanilang Pasko at bagong taon sa iba't ibang bansa. Di ba? No, hindi, sa totoo lang hindi na nga natin alam kung asa na nga ba ito si Romualdez. O si Zaldico, hindi. Sabi nila, kanselado na yung passport niya, makakauwi na yan. Kung ano-ano sinasabi, mahuhuli na yan, ma-Interpol na yan. Di ba yung paulit-ulit na sinasabi? May nangyari ba? Wala pa rin. Ako po. At ang nakulong, walang iba kung hindi lumalaban sa korupsyon. Walang iba kung hindi si retired General Pokis. Buti na lang at na kapag bail siya, na nabayaran niya po yung nakapagpiyansa siya para makalaya po siya. Kasi sa totoo lang, ako, nung tinitignan ko at nung inaaral ko yung mga sinabi niya, parang wala naman ako nakitang mas malala pa doon sa sinasabi ng mga makakaliwang terorista. Kasi lagi lang naman niya sinasabi, dapat maging transparent at nagagalit na ang taong bayan, pero wala ho siyang ginawang panggugulo. As a matter of fact, di ba sinabi ko nga sa video ko kahapon, habang tayo ay nasa park, dito sa Tokyo, sabi ko doon mas malala pa nga yung mga makakaliwang grupo ng mga komunista, terorista. Pag sila nagsalita talagang ibagsak, di ba? Ganun sila Etong grupo ni General,
Pokis, wala akong ganyang klaseng pagsasalita. As a matter of fact, ingat na ingat po yung grupo na yan. Pag nasa rally, di ba, nasamahan po natin yung isang rally na yan. At sila po ingat na ingat. Meron pa silang mga warning na nung pinagsalita tayo, walang Marcos resign. Yung mga ganyan ba, napakaingat po nito mga to. Pero bakit yan ang inuna? Ay, alam mo, iba't ibang teorya ang bumabalot diyan sa pagpauna na ikulong itong si General Pokis. Alam niyo kung bakit? Isa ho diyan ay talagang winawarningan niya nito ni Marcos. Winawarningan niya na kung sino man ang magtatangkang paalisin ako sa posisyon, kasunod ng pagpaalis doon sa presidente ng Venezuela, kung sino man ang magpapaalis sa aking posisyon, sisiguraduhin kong merong maikukulong. Ayan yung ano niya yung bangbangang inaano para bagang inaano niya sa tao na pag ikaw lumabang ka sa gobyerno nito, ikukulong ka. Kahit ba sabihin nating may bail. Kasi sa totoo lang, hindi importante sa kanila kung magiging guilty ka ba, hahatulan ka ba ng husgado na guilty. Ang importante sa kanila, matakot ka. Takutin ka para hindi na ikaw magsalita. Kasi wala na silang magawa eh. Frustrated ang taong bayan, galit ang taong bayan. Ngayon, konting trigger na lang, talaga nga namang baka paalisin na sa posisyon si Pangulong Marcos, di ba? So ngayon, minawarningan niya kung sino man ang mga magiging leader na paalisin siya sa posisyon. At pag ito ay naipakulong niya itong si General, isipin mo isang PM Mayor, retired General. Isang matapakatikas na tao, naipakulong niya. Ay, ibig sabihin lamang nun, kayong mga susunod na mga junior officer, kayang-kaya ko kayo ipakulong. Kaya wag kayong gagawa ng alam ninyong sasabit kayo dahil pag ako kinriticize nyo o sinabihan nyo, tandaan nyo, kritisismo lang ang ginawa nitong General, si retired General, kritisismo lang ginawa niya pero pinakulong niya. So sinasabi ngayon ni Marcos na kung sino man ang babati ko sa akin, meron kayong pupuntahan. Yan ay kulungan. Ito, pakinggan natin yung pahayag ni retired General nung siya ay... Pero bago po mangyari ang mga ganyang klaseng usapan, ulitin lang po natin mga kababayan, baka naman pwede mag-subscribe na po kayo kasi sa mga nanonood, 52% hindi nakasubscribe. Pero alam nyo nakita ko yung statistics medyo umaangat na po ito. Marami na po ang nanonood na nakasubscribe. Pero kung maaari pa, yung iba pa, yung remaining na nanonood, baka naman pwede tayo mag-subscribe. Okay. Ito na nga, pag-usapan na po natin yung pag-aresto, naintindihan ko yun dahil trabaho ng CIDG yun. Ang hindi natin maintindihan at kinakababahalan natin ay bakit yung mga taong nagpapahayag ng mga damdamin nagpoprotesta dahil dito sa mga matinding korupsyon na ito ay kinakasuhan, inuhuli, inaarestong tulad ko. Alam mo, ito sir, mawalang maistorbo na bago ka tumuloy sa yung sinasabi. Talagang tama yung sinabi ng mga tao lalo na naalala ko I think it was Chavit Singson who said this na mas malala pa itong anak kesa dun sa tatay. Yung tatay, strong personality. Yun yung atake bilang isang pinapakita sa tao, strong. Pero itong isa, kunwari weak, kunwari tatanga-tanga, di ba? Hindi, alam mo yung kunwari, hindi ako, wala ako dyan. Hindi akong alam dyan sa mga ganyan. Kunwari ganyan, yung para bagang laging feeling kawawa. Yan ang itsura niya Di ba, totoo naman Yan yung feeling niya. Inaapi ako, kawawa naman ako. Ganon ang estilo nitong presidente na to Kunwari kawawa siya. Pero in reality, sabi ng mga tao, kahit nga si Governor Chavit sinasabi nga na ito'y mas malala pa sa tatay. Kasi bait-baitan. Which is totoo naman. Kaya mag-iingat kayo sa mga kaibigan ninyo na bait-baitan pagkakaharap kayo. Oo. Yung kunwari ang bait-bait, mag-ingat kayo dyan. Kasi may ibig sabihin lamang po niyan. Minsan yung bait-baitan pa yan na nanunuklaw. Sabi ko sa inyo. Yung mga kaibigan ninyong mas okay pa yung masamang tao yung kaaway mo. Kasi yung kaaway mo, alam mong kaaway mo. Kaya mag-iingat ka. Pero yung bait-baitan, kala mo kaibigan mo, pag yan, nagbaba ka ng iyong guard, ika nga, yung defensive nyo, yung pagiging defensive mo sa sarili mo, biglang aatake yan. Kasi nga demonyo. Parang ganyan daw si Marcos. Totoo.
Kasi noon, lantaran yung ano ng pag ano sa media, mga kalaban, opposition, lantaran. Ngayon, slight, pinadadaan sa iba. Pinadadaan sa iba yung magkasampa ng kaso, uutusan yung mga general nila, uutusan kunwari si politikong ganito, o kasuhan mo to para manahimik. Ganun ang ginagawa niya. Ibig sabihin, nag-a-appear siya na siya yung biktima, pero in reality, siya naman talaga yung mastermind na ito, gipitin mo itong tao na ito. Yun ang sabi ng iba. At yun din ang sinasabi ni former Governor Chavit, di ba? Na parang gano'n ang pag-uugali nito ni BBM. Ano sa tingin ninyo mga kababayan? Ako, para sa akin, dami kong alam. Madami kong kinaharap na kaso na yung iba na-dismiss na alam kong hindi naman gagawin ng tao na yun. Alam kong napag-utusan lang. Kasi nga, hindi natin tinanggap yung kanilang alok. Tandaan ninyo hindi lang ako nagsasalita pero napakaraming mantakin. Hindi naman sa pagmamayabang. Hindi ako sa nagyayabang ito po ayoko ito. Ayokong dinadrag o yung bang inaangat ng sariling bangko. Pero siguro naman kahit papaano yung naaabot ng ating channel sa YouTube talagang umaabot hanggang kataas-taasan. Kaya nga may mga nagtangka, di ba? Nasabi ko na sa inyo yan. Ilang beses ako tinangkaan na tapalan ng pera. Nung hindi ako pumayag, dalawa yan. Dalawang higante yan. Hindi ko na lang sasabihin sa inyo, magkamag-anak pa yung dalawa na yun. Yung dalawang magkamag-anak na yun, sinusubukan, tigakalahating milyon. Kada buwan mo ito, Ang sarap na sana ng buhay ko nun. Diba? Mantakin mo, kada buwan. Di may, kukuyakoy na lang ako. May 1 milyon na ako, kada buwan. Diba, ang dami ko na mabibiling motor nun. Ang dami ko na mabibiling Dior. Di ba? Pero, hindi tayo pumayag. Ngayon, kinasuhan tayo, kaliwat kanan. Kung kani-kanino pinadadaan. Ano yung ko lang sabihin? Ganun pag-uugali itong mga demonyon to tulad nito, since sedition inciting to sedition ng kanyang kaso, kaya na-servan siya ng warrant. Yun ang totoo dyan, kaya siya nakulong. Nadakip siya. At ang kinakasuhan, na-aresto yung mga taong nagnakaw ng bilyon-bilyon, yung mga nagkumuha ng pera na instead sana sa mga flood control para mawalang baha. Ayun ang inaasam natin na makulong, mapanagot, pero wala. Sir, yung background ng case po ninyo, inciting to sedition, meron daw po ba kayong mga naging pahayag ng pag-aaklas laban po sa gobyerno o sa AFP? Ayun na nga yung inciting sedition is parang nanghihikayat ng sedisyon na pabagsakin ng gobyerno. Hindi ho namin ginagawa yon sa gobyerno. Kami lamang ay nagpapahayag ng damdamin, matinding puot, galit ng mga tao. Tulad ninyo, tulad natin lahat, tulad ng mga pulis, tulad ng mga sundalo, na nararamdaman natin yung ang paglapastangan ng mga taong pinagkatiwalaan natin, ng mga taong binoto natin, na pagsilbihan tayo, pero sa halip, tayo ay winalangya. Ninakaw nila yung pera ng taong bayan. Yun ang gusto natin mapanagot. Mabigyan ng justisya. Is it true, sir, na nakikayat kayo sa militar na mag-aklas po sa pamamahala? Hindi, wala tayong mag-aaklas. Hindi po pwede yun. Yun, masasabi natin mag-aaklas, babagsakin ng gobyerno, talagang seditious yun. Pero hindi ko ginawa yun. Yung ginagawa ng United People's Initiative yun. Pero General, ano daw po yung naging context? Bakit po kayo kinasuhan ng inciting to sedition? Yung sinasabi nila, yung mga post ko raw na destabilization, nanggugulo sa gobyerno, mga ganon. Pero wala naman yung talagang mag-aklas, labanan ng gobyerno, babagsakin. Wala naman ganon. During the arrest, sir, nakaramdam ba kayo na parang minoviolate sa rights po ninyo? Hindi naman dahil of course binasahan ako ng Miranda rights pag aresto sa akin sa airport, sa terminal, binasahan ako ng CIDG ng aking mga karapatan. So unfortunately, yung karapatan na yun nakalagay doon ay I am entitled I have the right to counsel or legal counsel or legal assistance. Unfortunately kanina hindi nakapasok yung mga lawyers namin kaya Alam mo, ganyan na sila, nakakasanayan na nila. Dapat pagka ganyan, dismiss kagad, mati kagad dyan. Kasi kanina, kahapon, may lumabas na video na hinuli, di ba? Matik yun Yung Miranda rights, kailangan may present lawyer ka pagka dinakip ka, di ba? O at least man lang pinasunod, di ba? Siyempre, right then and then, hindi pwede. Alam naman, antayin muna yung lawyer mo bago ka dakpin. Hindi pwede yun. Pero once na andun na nagsisisigaw na sa gate si Topacio, si Atty. Topacio, pero hindi pinapasok. Abay, malaking malaking katarantaduhan po yun. Bakit hindi ho pinapasok? Diba? Naandun ni abogado mo. Pwede kung kailangan isa kayo sa mobile, si Atty. Topacio, at kung papayag naman siya, edi sumakay siya. Pero binigyan niyo sana ng choice. Alam nyo kasi kung ba't hindi hinayaan yun. Kasi nga, gustong, yung takot,
Yun yung gusto nilang mangyari dito sa tao. Siguro, na-underestimate nila si General Pocis dahil PA Mayor ito eh. Hindi naman ito ordinary, sorry hindi naman po siya nanlalait tayo ng kapwa ng mga other uniform personnel. Hindi ho ito ordinaryong nag-aral lang ng criminology, hindi ho ito ganun. Ito po ay PMA, nag-training po ito ng malupit. At sanay ho yan sa panguusig. Mantakin mo. Pero bakit ganun? Kasi nga gusto nila magkaroon ng takot. Not only to him, but to the entire group and to the people who's talking against the government. Including the vloggers, di ba? Kasi yan yung yan yung kanilang sige lang, kasuhan nyo ng kasuhan para maubos ang pera, matakot, lahat. Ganun ang gagawin nila mga animal at demonyo talaga yung mga nasa gobyerno ngayon. Nagkaroon ng konting commotion doon. Gusto sana ng lawyers namin na makausap ako kasi hiniwalay yung pag-aresto sa akin, wala yung mga lawyers doon. Yun lang naman ang nag-issue doon. Yun ang nangyari ho dyan. At naku. Alam mo ito gusto ko lang itong importante kasi itong maintindihan natin itong revelasyon ni Governor Chavit, di ba? Na yung favorite contractor ni Marcos lumobo ang proyekto. Ito yung hindi ko magets Tama si retired General Pocis. Ito yung mga matitindi yung ginawa. Bakit hindi ito yung kasuhan? Hindi ito yung ipakulong. Pero ang ipapakulong mo yung bumabatikos. Napakamalaking katarantaduhan nun, mga kababayan. Tingnan ninyo kung gaano katindi nito. Malalim daw ang ugnayan ni na PBBM at ng kanya umanong paboritong contractor sa Ilocos Norte. Mula nang maupo ang Pangulo, lumobo raw ang mga kontratang nasusungkit ng kumpanya mula sa gobyerno. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Joash Malimban. Tila mayroon daw favorite contractor si Pangulong Bongbong Marcos sa Ilocos Norte. Yan ang inilahad ni former Ilocos Sur Governor Chavit Singson sa isang press conference ngayong araw. Ang contractor daw na ito, walang iba kundi ang Megapolitan Builders and Construction Supply. Bawal yan, pero paborito ng kontraktor. Karamihan, bilyon ang binigay sa kanya. Noong konsal pa lang itong si Alcid, kontraktor na, paborito na ni Bongbong Marcos na kontraktor ito. So, wala na silang hiya. Konsyal pa lang, favorite contractor na ito ni Marcos. Mayor na, binigyan pa ng bilyones na construction. Isipin mo mayor na. Meron contractor pa rin siya ng gobyerno na pinagbabawal. Ayan po yung napakalinaw ng pagkasabi ni Governor Singson, ni former governor. Mantakin mo, mayor na daw. Itong kaibigan ni Marcos, nakakatanggap pa ng proyekto sa pamahalaan. Allegedly. Ganong katindi. At ito nga, ni-research din mismo ng bilyonaryo. Totoo ba yung sinasabi ni Governor Chavit? Kasi remember ito po hindi lang basta-basta akusasyon. Ito po may ebidensyang inilabas si Chavit. At pinag-aralan din ng bilyonaryo. Sinisigurado, totoo ba yan? At ito napatunayan nila. Matindi. Flood control sa Ilocos Norte. Una nang iniulat ng Billionaire News Channel na direktang pagmamayari ni incumbent Lawag City Mayor James Brian Alcid ang Megapolitan Builders. Hanggang sa kasalukuyan, pangalan niya ang nakalagay bilang authorized managing Mayor na yan Tandaan ninyo, pinagbabawal sa batas yan. Even mayor siya pa rin ang managing officer saan ka nakakita nun sa Pilipinas, mga kababayan? Bawal. Nasa batas. Politiko ka. Pumasok ka sa proyekto, nasa sa gobyerno, ikaw ang mayor. Anak ng tutsang kalabaw yan. Katarantaduhan, di ba? Tapos ang may ganang pakulong ni Marcos, etong sila Pocis, kagaguhan officer ng kumpanya sa DPWH Contracts. Kahit na 2022 pa siya nagsimulang umupo sa pamahalaan bilang konsehal. Matapos si endorso ng Team Marcos noong 2025 elections, tinalo niya sa pagkaalkalde ng Lawag City si former Mayor Michael Marcos Kion, isang kilalang kritiko ng pamilyang Marcos kahit Tinalo niya isang Marcos na kritiko ni BBM. Ito kaaway ito ni BBM, pero Marcos ito tinalo. Mantakin mo, tatalong isang Marcos doon sa lugar nila. Ano nangyari yun? Tanong natin kay Chairman George Garcia. Alam mo naman yun, si Himala, kasalanan ba? Humingi ako sa'yo ng Himala. na pinsang buo siya ni PBBM.
Sinuri ng Billionaire News Channel ang mga kontratang napanalunan ng Megapolitan Builders. Yan. 2016 hanggang 2025, So, 2016 hanggang, ayan, abot sa 334 contracts worth 8.8 billion pesos 8.8 billion. Wow. Mga kababayan, billion ito. Pag 8.8, so sabihin mo na i-round up na natin sa 9. Okay, 9 billion, na proyekto. Ibig sabihin yan, 9,000 million. Ganun kalaki yun. Yung 1 million na nga lang. Ang hirap ng bayaran sa credit card. Ayan, 900. Ay, 9,000 million. Kasi 9 billion ang nakubra ng kumpanya. Pero kung hihimayin ito, tila mas malaki pa ng 5 beses ang nakubrang kontrata ng Megapolitan Builders mula 2022 hanggang 2025. 2022, time is 5. Ito hindi ho ito si Chabit lang. Bilyonaryo na, isang media na ang naglabas nito. Na talagang nag-time is 5 yung kanyang nakuhang kontrata sa gobyerno. Kaysa 2016 hanggang 2021. From 2016 to 2021, 152 contracts worth 1.9 billion pesos. Noong 2016 to 2021, that is more or more 5 years. Nung panahon ni Pangulong Duterte, meron na ito 1.9. Ito yung mga panahon na alam naman natin, hawak nila ang Ilocos o mga congressman dyan, mga bata nila. Pero tingnan ninyo yung susunod Ang nakuha ng Megapolitan. Marami pa sa mga kontrata nito mula 2016 hanggang 2018, naka-joint venture sa iba pang mga kumpanya. O gumamit pa ng ibang di ba? Wait, yan yung ginagawa nila para makalusot joint venture di ba? Gumamit pa sila ng iba kasi siyempre nahiya pa sila kay siguro inisip nila hindi atin itong speaker na ni Duterte. So kailangan medyo palusutan muna natin, di atin to. Pero nung 2022 na, tingnan nyo, garapalan na. Hindi aabot sa 500 million pesos worth of contracts ang napananalunan ng kumpanya sa mga taong ito. Pero pagputok ng 2022, kasabay ng pagiging konsehal ni Alcid at pag-upo bilang pangulo ni PBBM, biglang umakyat sa 917 million pesos ang presyo ng mga kontratang nakuha ng Megapolitan Builders. Pagsapit ng 2023, dumoble ito sa 2 billion pesos. 2 billion. Dumoble na. Noong unang taon pa lang, pumalo na ng alaki. Ngayon, nung naging 2023 na, dumoble na. Worth of contracts muli noong 2024 at 1.8 billion pesos naman noong 2025. Sa kabuuan, aabot sa 6.9 billion pesos ang presyo ng mga kontratang nakuha ng... Yung kanina kasing almost 9 billion, kasama yung 2021, kasama yung 2016 to 2021. So kung tatanggalin mo yun, ito na daw yung from 2022 hanggang ngayong kasalukuyan, ay 6.9 billion. So i-round up natin 7. So 6.9. Kumpanya sa loob lang ng 3 taon mula 2022. Malayong malayo sa 1.9 billion pesos worth of contracts na nakuha nito sa loob ng 5 taon mula 2016. So imaginein mo malayong malayo from the 5 years na hindi si BBM ang presidente at nung naging presidente in 3 years ang laki ng nilobo. Ano ibig sabihin nun? Hindi. Tanga na lang ang magsasabing, it's a coincidence. Ano kayo sasabihin ni Auntie Claire? Ayan na lumalabas na. Sasabihin niya, walang kinalaman si BBM dyan. Singhot pa ng utot. Yan naman ang ginagawa ng mga ano ngayon Singhot ng utot ni BBM. Tapos, ilalabas nila sa bibig nila, iba. Pero akala nila mabango, mabantot din. Parang nagkaroon ng utot sa bibig. Tama, mali. Hanggang 2021. Hindi pa kasama dyan ang JC08. Ito pa, meron pang JC08 Builders. Talagang, sino naman to? Isipin mo yung pagiging garapal. Nagkaroon ng extension. Ano tong extension? Pakingge. Builders Corporation na nakakuha ng 123 contracts worth 679 million pesos mula 2024 na nakapangalan naman sa kapatid ni Alcid. Kita nyo yung katarantaduhan Gago! Nag-extend. Para bagang sinabi, dagdagan pa natin. Ikaw na may-ari nito isang kumpanya na to. Dinoble yung kumpanya para doblede yung kikitain, di ba? Ganun katindi ang ginagawa nitong mga to. Again, hindi po ako nagsabi niyan. Hindi po ako nag-akusa niyan. Nag-akusa po niyan si Chavit Singson. At ito naman, report ng bilyonaryo. Tayo po ay nire-report lang. Nire-reactionan lang natin yung sinabi ni Governor Singson at itong bilyonaryo na matindi talaga. Imagine niyo mga kababayan, ito ay may ebidensya. Asa na yung mga quote-unquote na anti-corruption kuno na mga kakampwet?
at mga teroristang makakaliwa. Asa na kayo? Eto, malinaw pa siya, malinaw. Huwag na kayo magtitingin kung saan-saan. Pupunta na naman kayo Davao. Yung mga mga makakaliwang terorista, laging sa Davao nakatingin. Ayaw tumingin sa taas, lagi nakatingin sa baba. I mean ang baba, yung south Ganun Sinubukan ng Billionaire News Channel na kunin ang panig ni Mayor Alcid pero hindi ito tumugon No. sa aming mensahe. Kung ayaw mong, dito ka na lang, magsalita. Sa ko, Mayor Alcid, ikaw ay malayang kontakin mo ako. Kung gusto mong banatbyofficial@gmail.com, kontakin mo ako kung nais mong marinig ang iyong panig. Paririnig natin ang iyong panig dito sa ating himpilan. Kasi inakusahan ka ni Governor Singson. Bata ka daw na BBM. Tapos itong bilyonaryo, nilabas namang mga ebidensya laban sa'yo. Ano masasabi mo dyan? We are open to your opinion. Basta ito ang sigurado tayo.